Let's say define muna natin kung ano ba yung mga self-esteem na yan. Kasi merong iba't ibang klaseng self-esteem ng mga tao, may mga low and high self-esteem. Pero sabi ko nga yung ano ko, basic information ko diyan o yung idea ko diyan. Maaring mali ako, maaring hindi ko sinasabing ano to, ito yung ultimate truth. Maaring mali o maaring tama. Ah, karaniwan o halos lahat ng tao pinanganak na low self-esteem. I mean, not pinanganak. Habang nagkakaisip ang tao, habang nagkakaroon ng awareness, doon nag-uumpisa yung low self-esteem. Pero hindi ko ibig sabihin yung pinanganak kaagad sila ay low self-esteem na. No. Yun ay exemption to the rule. Habang habang um, malinis pa yung isip nila, yung bata, ito yung tinutukoy ko yung mga bata pa. Yung mga bata pa na sinasabi natin, yun yung panahon na kinaiingitan natin palagi na sana naging bata na lang ako. Ang sarap maging buhay ng bata pag nakikita natin yung bata. No? Yun din ang modelo, yun din ang fundamentals, yun din ang basic na gusto kong ilapit, gusto kong ituro. Kasi nga yung basic na yun, basic fundamentals na yun, yun ang pinaka-model ng para ma-achieve natin kung ano man yung gusto nating ma-achieve sa buhay. No? Yung tunay na gusto nating ma-achieve, hindi yung mga achievements na peke. No? Yan. Yun, doon na nag-umpisa, yung sinasabi ko nga, yung low self-esteem na yan, halos lahat ng tao, low self-esteem, bukod sa pagiging bata. No? Yun. Yung merong high and low, karaniwan low self-esteem, no? Parang ganito, no? Sa mga, yung self-esteem na tinutukoy ko. Ano ba sinabi ko sa isang tao na ano, uy, sabi ko, ayos yung ano mo, ayos yung sapatos mo ah. Sa isang tao na high self-esteem o medyo ano na, naka-recover na at na-overcome na yung kanyang low self-esteem sa buhay. Yung mga naging aware na sa buhay. Yung nagkaroon na ng naging matured na natuto na ng maraming bagay sa buhay. Pwede niyang isagot doon na, uy, salamat. Pinuri mo yung kanyang sapatos. Ang ganda ng sapatos mo ah. Ayos siya na. Uy, salamat. Yan yung mga high self-esteem. Ay yung mga high self-esteem. Yan yung mga medium self-esteem na tinutukoy ko. Maaring sabi nila, maaring, uy, sasabihin ko, uy, ang ganda ng sapatos mo ah. Hindi, ano lang to, mura lang to, mura lang bili ko rito. Yan. Parang inaano nila, tinatanggap nila pero parang ano pa rin nila, parang dinadoubt pa rin nila ng konti. Pero yung isang isang side naman ng low self-esteem talaga na tao, uy, ang ganda ng sapatos mo ah. Maaaring isipin yan. Maaaring isipin yan. Parang ano to ah, na ano, parang iniinsulto mo ata ako ah. Parang hinahamak mo ata yung ano ko, sapatos ko ah. Sabi niya maganda pero ano lang, ang nasa isip ng low self-esteem parang hinahamak mo ata ako, parang plastikan ah. Ganyan yung karaniwan. Isa lang yung tanong pero iba't ibang mga sagot, di ba? Yan, napansin nyo, yung mga ganyang mga tao, iba't ibang klase ng tao, yun yung gusto nating isolve. Yung karaniwan nga, sinasabi ko, nandun tayo sa low self-esteem. Karaniwan ng tao. Yun. At saan ba nagsisimula yun? Saan ba nanggagaling yun, mga ganong low self-esteem na yun? Pero bago tayo pumunta ron sa pinanggalingan niya, alalamin muna natin ano yung ginagawa natin na mga tao para yung ating self-esteem o gusto natin na magkaroon ng confidence, gusto natin na magkaroon tiwala sa sarili, gusto natin na maging authority, gusto natin na maging kagalang-galang, yan, yan.
karaniwan ang ginagawa ng mga tao, in general, nagbabasa sila ng libro, yan, na para how to be confidence, mga ideas, tips and tricks. Tapos, siyempre, mga kumukuha ng tutoring, yan. Tapos, nag-aaral kung saan-saan. Tapos, yan, ayun yung isang side na maganda, maganda naman siya kung iisipin. Kasi nga, nag-aaral sila para makakuha ng mga tricks and tips para maging confidence. Pero yung isang side niya, maganda siya in ano lang, in temporary, no? Let's say, natuto ka ng ano, sa isang libro na yon na ganito pala para maging confidence, kailangan, ano ka, ano ka, ibutin mo muna yung ano, halimbawa, magpa-public speaking ka. Bago ka mag-public speaking, kailangan, ano mo muna sarili mo, sabihin mo sa sarili mo, kaya mo yan, kaya mo yan, kaya ko to. Kukonvincehin mo yung sarili mo para siyang, merong, ano, sasabihin mo muna sa sarili mo yung mga ganung bagay. O kaya, kailangan daw, lilibutin mo muna yung lugar. Own it, own it. I-own mo yung lugar na yon. Maging pamilyar ka, upo ka rito, upo ka doon sa isang lugar na yon. I-feel mo na ikaw ang may-ari niyan. Ganun yung mga ginagawa. Although, nakakatulong yun. Nakakatulong yun. Hindi ko minamali yun. Nakakatulong siya. Kaya lang, hindi siya ano eh. Pansamantala lang yun. Pansamantalang nakakatulong. Kasi once na tapos na nun, tapos mong magawa yun, magti-trigger uli yun eh. Mawawala uli pag hindi mo na nagawa. Ibig sabihin, nagiging dependent ka doon sa ganung estilo. Kailangan gawin mo to, kailangan gawin mo to, kailangan gawin mo, para maging confident ka, kailangan affirmation. Nagiging dependent ka doon sa isang bagay na yon. Bago ka magkaroon ng confidence, kailangan ano muna, gawin mo muna yon. Dependent ka, no? Which is para sa akin hindi tama. Kasi naging dependent ka ron eh. Temporary lang yun. Anytime, magkakaroon ng trigger yung ano mo, yung low self-esteem mo. Pagtapos mo magawa yun, ano na, pag hindi mo na uli, hindi ka na high sa librong binasa mo, mawawala uli. Ganun ulit. Parang ano lang, pansamantala lang siya. Ayan. Yung isa pang ginagawa nila para yung toxic na style na pag-ubus sa sarili. Ito level ko. Ito level ko. Yung mga low self-esteem. Yan. Ginagawa naman nila, ito yung level ng isang mataas yung mataas ang self-esteem. Ang ginagawa nila, yung crab mentality, no? Para ito, maging mataas din ako, hatakin ko siya pababa. Yan. Ganyan nangyari. Kaya, yun. O, pwede ko pa siyang i-down. Da-down ko siya. Naka-down na siya. Na-down ko siya. Sino na ngayon mas mataas? Sino ngayon na merong self-esteem? Ako na. Yun ang mga style na toxic style ng pagde-develop ng sarili. Dina-down muna yung ibang tao para makabuo siya ng tiwala sa sarili. Yun ang karamihan, ay mga toxic style. Nasa paligid-ligid yan, alam natin yan, makikita natin yan yung mga tao na sisiraan ka. Para ako, mataas ko sarili ko, sisiraan kita, hahanapin ko lahat ng butas sa'yo. Para ako, angat ako. Di ba? Ganyan karaniwan sa mga taong low self-esteem na tinutukoy ko. Yan ang ginagawa natin. Pero, ang pinaka the best para sa akin, yung self-esteem na mag-uumpisa sa'yo. Yung hindi ka magiging dependent sa libro, hindi mo na kailangan ng affirmation. Ano yan, magiging confident ka talaga. I mean, hindi ka talaga magiging confident eh. In a sense, hindi ka magiging confident kasi ang gusto kong tukuyin, pagkapanganak mo pa lang, dependent, confident ka na eh.
wala kang iniisip na takot o hindi ka nag-iisip ng nahihiya ka kasi confident ka, eh. Yun yung panahon na bata ka pa. Yun yung fundamentals na gusto kong tukuyin. Yun yung gusto kong puntahan natin. Yun ang hindi mo kailangan maging dependent sa lahat o hindi mo kailangan manghatak ng tao pababa. Pumunta lang tayo dun sa panahon na yung bata tayo. Yun yung panahon na hindi ka nahihiya. Pwede mo sabihin kung ano yung gusto mo. Yun yung mga panahon na yun. Tatanong mo, hindi, siyempre, sabihin nyo, hindi, yung bata ako, mahihiyain nga ako eh. Sobrang mahihiyain ako. Tsaka hindi ako maingay. Talagang tahimik lang talaga ako. Yan yung sinasabi ng mga introvert, introvert daw. Talagang in nature talagang tahimik ako. Hindi ako naniniwala doon. Talagang tahimik lang tayo. Hindi talaga tayo tahimik. In nature, talagang lahat ng emotion, expressive tayo nung bata tayo. Galit, pagkatuwa, empathy, lahat, jealousy, nandoon lahat ang emotion. Na-express natin yun nung bata tayo. Paano ko nasabi? Anong example? Nagugutom ka. Ngayon, 'di ba? Malaki ka na ngayon, 'di ba? Pag nagugutom ka, hindi mo na gagawin ngayon 'yun. Pero nung bata ka, nagugutom ka, ano gagawin mo? Ang lakas ng iyak mo, ang sakit sa tenga, 'di ba? Ang sakit sa tenga kaya halos na bulabog lahat sa iyak mo. Alam mo ba 'yun? Siguro 'di mo alam 'yun. Gano'n ang nangyayari. Nahiya ka? Hindi ka nahiya nun, hindi ka nahiya. Bakit ka mahiya, lahat ng bulabog mo nga, eh. Nakakaiyak para dahil sa gutom mo parang, "De, ako de," 'di ba? Gano'n yung nangyari. Hindi ka nahiya nun, dedede ka, ang lakas ng iyak mo. Yun yung isang example na yung panahon na yun hindi tayo nahiya. Punong-puno tayo ng confidence, walang galit, may galit kumpleto nga, lahat ng emotion nandoon. I mean, ang punto ko, expressive tayo nung panahon na yun. Na-express natin yung sarili natin. Ngayon, kailan nag-umpisa na naging mahiyain tayo, naging tahimik tayo, sinasabi natin in nature, tahimik talaga ako. Kailan nag-umpisa yun? Kailan nag-umpisa naging tahimik tayo? Di ba? Yun ang pinaka solusyon sa lahat para makuha natin yung tunay na confidence o yung makuha natin yung totoong self-esteem ng mga tao. Hindi mo na kailangan mag-aral ng kung ano-anong maraming libro. Yun lang ang kailangan nating masolve. Masolve natin yung panahon na yon, kung aalalahanin natin kung kailan yung panahon na nangyari na naging tahimik tayo. No? Iisipin mo, kailan yung panahon na naging mahihain ako? Kailan yung panahon na parang nawalan ako ng naiba yung perception ko sa buhay. Kumbaga, I mean, bata ka pa, hindi mo alam yung perception yan. Kailan yung panahon na yun na from super excited ka, lahat nagagawa mo, tapos bigla-bigla, naging mahihain ka na, naging conscious ka, di ba? Yun ang kailangan nating malaman kung kailangan natin ugatin kung kailan nangyari yun. Yun ang kailangan nating isolve. Yun yung panahon na yun. Pag na-solve natin yun, solve na yung problema natin. Yun. Ngayon, kailan nga ba yun? Sa ngayon, meron tayong perception na matured perception. At yung bata tayo, perception ng bata. Maaari kasi, yung tayo yung mga bata pa, yung perception natin, ganito kasi yun eh. Yung mga bata, tayo, wala tayong iniisip, yung perception natin ganito. Kailangan natin
wala tayong kakayahang para pakainin yung sarili natin, di ba? Wala tayong kakayahang para, lalo yung mga baby, wala tayong kakayahang para alagaan yung sarili natin. Kailangan natin ng pag-aalaga ng ibang tao, ng kung sino man yung nagpalaki sa atin, kung yung nasa paligid natin, yung tribe natin, sila ang inaasahan natin sa lahat ng buhay natin. Pagkapakain sa atin. Yun. Kaya, dahil yun ang nasa isip natin, yun ang default ng nasa bata. Yung mga bata niyon, kailangan nilang ma-please o kailangan nilang ma-secure yung bagay na yun. No? Kailangan nilang mabuhay. Kailangan nilang kumain, no? Para mabuhay sila. Yun ay nagmumula doon sa authority nila, sa mga tribe nila, sa kamag-anak nila o sa magulang nila. Doon yun ang nasa utak nila. Kaya dahil yun ang nasa utak nila, kailangan nilang hindi awayan o ano man, kung hindi nila, kailangan ma-please nila yung magulang nila. Kaya sa isang banda na pag yung bata, halimbawa, sa isang lugar, sa isang social na lugar, sa restaurant, halimbawa, ang bata, yung anak mo, biglang sumigaw, ang lakas ng boses, di ba? Siyempre, ikaw na magulang, pagkakalitan mo sila, di ba? Oy, anak, kami ingay. Di ba? Pagkakalitan mo yan. Ngayon, itong bata, tayong mga magulang, yung nasa isip natin, medyo ano lang yun, hindi natin iisipin yung malalim na bagay. Basta pinagsabihan na natin sila na huwag maingay. Pero nasa utak ng mga bata, pinagalitan ako. Ano? Yung malakas na boses. Bawal daw. Bawal daw yung sumigaw. Bawal malakas na boses. Ibig sabihin nito, pinagalitan ako. Nagagalit sila sa akin. Hindi nila ako mahal. Paano na ako makakain ito? Hindi na ako papakainin. Doon nag-uumpisa yun. Dahil sa yung panahon na pinagalitan tayo na yun, doon nag-uumpisa yung nagkakaroon ng split personality. Merong personality tayo na kailangan nating isang tabi at merong personality na stay lang. Yung personality na kailangan natin isang tabi, yun yung bawal pala yung bawal pala yung maingay. Kailangan pala, hindi ako maingay. Kaya dahil sa hindi natin naiintindihan yung panahon na yun, na bawal ang maingay, at lalo pa, hindi na isabi ng magulang natin, kung hindi na ipaliwanag maigi, bawal ang maingay. Ang nasa utak natin ngayon, bawal pala maingay. Kaya dumarating ang panahon, halos kahit saan ka magpunta na lugar, hindi ka na maingay. Ayaw mong mag-iingay. Kasi ayaw mong magalit sa iyo yung magulang mo. Di ba? Kaya doon nag-uumpisa ngayon yung pagiging tahimik. Doon nag-uumpisa ngayon yung isang bagay na nagiging introvert ka. Yan yung isang factor na yun ang perception ng mga bata. Dahil nga, kailangan makakain sila, kailangan nila mabuhay, magiging tahimik na lang sila. Yun. Paano natin masusolve yung mga ganun? Paano tayo makakakuha ng pagbabago o improvements? O paano natin masusolve lahat sa pamamagitan nun? Kailangan natin yung perception ng bata tayo, wag na nating dalhin sa perception ng ngayong matanda na tayo. Yun ang pinaka-summarize. Kung yung dati, iniisip natin, bawal lang. Kasi ganito, no? Nahihirapan tayong baguhin yun. At sinasabi natin, in nature, ganun tayo. Kasi ang tao ay hindi lang logical na tao. Ang tao ay logical, emotional, we are biological, no? Hindi lang tayo logical. Kaya, yung panahon na bata pa tayo, yung memory na yon, yung event na yon, na preserve yun.
hindi sa logical thinking natin, no? Iyon ang tinutukoy nila na napupunta yun tawag ito mga limbic system natin dun sa mababang utak natin. Yung mammalian, tawag nila doon mammalian na mammalian brain. Yun yung doon din yung nag-uumpisa yung emotion. Hindi naman logical eh. Hindi naman sa logic eh. Hindi naman dito sa pre, pre, precortal precortal ng utak. Dito yun napupunta sa sa limbic system, sa baba. Kaya doon din yung emotion, no? Doon din nagki-trigger yung emotion sa limbic system natin, sa mammalian. Kaya lahat ng yung bata tayo, lahat ng pangyayari na yon, yung event na yon, yung akala natin na hindi traumatic ay simpleng bagay na yon, traumatic na yon. No? Yung bagay na yon, traumatic na yon. At yung trauma na yon, nandun yun sa limbic system natin. Hanggang sa lumaki tayo, naka-store lang yun doon. Naging mature na tayo, nandun na yun. Hindi siya nasa memory, nandun na siya, naka-default, naka-embed na yun sa utak natin. Once na may darating na event na pagkakataon na sa isang lugar halimbawa, automatic magti-trigger na yon yung nasa limbic system natin, yung naituro sa atin nung tayo yung mga bata pa, nandun yun, naituro sa atin. Automatic yun, lalabas yung information na yun at yun ang yun ang gagawa para sa atin. No? Dahil nga na-establish doon sa ating limbic system na dapat wag tayong maging maingay. Kaya hanggang sa lumaki tayo, hindi tayo maingay. No? Yun ang kailangan nating isolve. Kailangan pag-ibahin natin yung bata tayo at ngayong mature na tayo. Na hindi natin namamalayan na kahit tayo matured na, nagtitrigger pa rin yung panahon na yung bata tayo, nagtitrigger pa rin yun at sila pa rin yung nangingibabaw na gumagawa at nakakapag-desisyon. Hindi naman talaga logical lang ang nagde-decide. Ang nagde-decide pa rin yung ating emotional part ng brain. Kaya sila pa rin nakakapag-decide. Kaya kahit mature na tayo, ang nakakapag-decide pa rin para kung ano yung gagawin natin sa isang event o surroundings, ang nangunguna pa rin sa emotion natin yung doon sa yung bata tayo. Dahil hindi tayo natuto pag-ibahin yung panahon ng bata tayo at yung panahon na matanda na tayo. Bakit ko sinabi na kailangan natin pag-ibahin? Kasi doong bata tayo, sinabi ko nga kanina, dahil ang nasa utak natin yon ay para makakain tayo, para hindi tayo palayasin ng magulang natin, para mabuhay tayo, kailangan natin sundin sila, di ba? Kumbaga, meron tayong kinakatakutan. Ang kinakatakutan natin, yung bagay na yun na hindi tayo makakain dahil hindi yun ibibigay ng magulang natin, no? At ngayon, matanda na tayo, mature na tayo, hindi yun dapat nating ma-recognize ngayon na hindi na yun dapat ang umiiral. Kailangan nating turuan yung matured part natin ngayon, kailangan natin turuan ngayon yung bata pa tayo. Kailangan natin silang turuan na iba na ngayon, hindi independent na tayo, hindi na natin kailangan umasa sa magulang natin. Kaya wag na yun dapat ang manguna sa iyo. Turuan mo yung turuan mo yung bata ka. Sabihin mo sa kanya, iba na ngayon, matured na tayo, hindi na tayo dapat wag mo nang katakutan na hindi ka makakain, hindi ka pakakainin ng magulang mo, papalayasin ka. Yun ang kinakatakutan kasi natin. Kaya nandun na yun. Kaya iibahin na natin na ngayon, mature na tayo, pagka tayo nag-ingay o naging malakas ang boses natin, walang threat na mangyayari. Wala. Na yung bata tayo, ang laki ng threat yun, traumatic sa atin. Threat yun sa atin eh. Pero ngayon, kahit na mag-ingay tayo, hindi na tayo mati-threat. Hindi na tayo
hindi na nakakatakot yung panahon na yun. Hindi na nakakatakot yung bagay na yun na dati natin kinakatakutan nung bata pa tayo, 'no? Kaya yun ang dapat nating ituro doon sa ating, panahon ng bata pa tayo. Turuan natin siya para magkaroon tayo ng, ah, solusyon sa problema natin. Yun, from introvert, later on magiging extrovert ka na, 'no? Matututo kang magsalita kasi nga nalaman mo na ang dahilan na magkaiba yun. Hmm.